bawal nang magpa-draft sa PBA ang mga merong live contracts. So, ayon sa spin.ph is pinagbawalan na ni Commissioner Willie Marshall ang mga players na merong existing pro contracts na magpa-draft sa PBA next draft. So, pinag-aralan nila ito kasi ilang beses nang nangyayari na yung mga teams is nag-aantay pa sa mga players para makapaglaro sa PBA. Naging conflict nga ito sa ilang players from MPBL. Si Baltasar before is naging ganun yung nangyari. Though okay naman kasi sure naman kasing maglalaro talaga siya sa PBA after ng Pampanga eh. Pero this season is maraming undecided. It's Chu is nag-isip pa kung magsasign siya sa Terra Firma or babalik ng Abra. Tapos itong si Jason Brickman is ayaw din palang maglaro para sa Meralco. So masakit ito para sa kanila kasi nasayang yung first round pick nila ng ganun lang. Gets ko naman yung point and this time agree talaga ako kasi nada-damage yung mga mother teams eh. If they want to play in the MPBL, let them gamble. Double meaning yan ah. Though, may iba naman yung calendar, yung PBA draft next season is tapos na rin naman na yung MPBL nun eh. So, January yung PBA draft and yung MPBL most likely tapos ng December, 'di ba? So, yung mag-a-adjust dapat is yung MPBL or depende sa kanila kung sila yung mag-hoard ng players at ayaw nilang ipatungtong ng PBA. So ayun, sinabi rin ni Commissioner Willie Marshall na sumakto din talaga yung kanilang next PBA draft. Basta wala daw existing contract na playing next season sa MPBL yung players pwedeng magpa-draft. And guys, hindi nyo ako marinig na ako kontra sa PBA ngayon kasi tama sila rito. Not valid yung mga comment na walang naglalaro na nga sa PBA tapos pipigilan pa. Hindi naman kasi yan yung main point eh, yung sacrifice ng mga mother teams. Isipin nyo na lang yung Meralco Bulls na playing fair, building their lineup through draft, tapos nawala ng first round pick. Anong compensation yung pwedeng ibigay sa kanila, 'di ba? Wala silang magawa kundi tanggapin na hindi magkaigi yung negotiation nila kay Jason Brickman. Unlike kung nag-draft sila ng college player, 'di ba? So after ng collegiate games niya, maglalaro na sa Meralco. So, ayun, hindi nila mahabol si Brickman. So, ayun, choice na ni Jason Brickman yon. Kung may suggestion nga sana ako sa MPBL, sobra kasing dami ng teams nila eh. Yes, maraming may trabaho, pero it ruined their clarity and competition. Ang dami ding games na patapon. Sa PBA, jeep games lang eh. So, MPBL is tama yun si Sir Snow Badway na 10 to 16 teams ata yung suggestion niya. Yun daw muna talaga muna para ma-impact din yung talent at maging solid yung games. Pero ayun, gusto nila ng maraming teams, more games, more bet. Charot lang. Sa mga college players naman is okay lang naman talaga na naglalaro sa UAAP or NCAA pa kung magpapadraft kasi dati pa naman is ganyan na yung sistema and there's nothing wrong about it kasi maglalaro naman sila after ng college games. Ang naging concern kasi is yung mga players from other leagues kasi contract yon. Hindi naman pala sure kung maglalaro unlike sa collegiate players na lalaro talaga after ng mga laro nila or kapag nalaglag sila sa UAAP or NCAA. Siguro time din for PBA to make a consistent or regular calendar talaga na swak sa lahat para happy. You can see all the good players coming right in. And speaking of good players from other countries naman na doon naglalaro. So, may naisip na akong video about dyan. So, ano din yun eh. Yung nakita ko kay Gerson Yabuseli. And please, ibenta na yung Terra Firma Jeep. Na-excite ako this conference eh. May inaabangan na tayo every game except sa kanila. So, ayun, to sum it up, tama lang ang ginawa ng PBA na pagbawalan yung may mga live contract na magpa-draft. Kung ayaw nila i-focus yun na pumasok sa liga, edi wag. Kasi pwede namang alternate eh. PBA muna yung i-goal nila tapos pagpalyado, dun sila mag-MPBL. And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below.